Dinagsa ng mga biyahero ang PTEX ngayong Miyerkules Santo. Ngunit ang ilang tsuper, lugi pa rin umano sa biyahe. Ang buong detalye, tinutukan ni Judea Bernardo. Tulad nga ng inaasahan, mabigat ang naging pagdagsa ng mga biyahero ngayong Miyerkules Santo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa pamunuan ng PITX, as of 3:30 p.m., lumampas na sa 118,000 ang bilang ng mga biyaherong humabol sa pinakadinadagsang araw ng Holy Week, ang Miyerkules Santo. Bagamat dagsa ang mga pasahero, may iilang ruta na nagsabing lugi sila sa bilang ng mga dumarating na biyahero ngayong nagtataasan ang presyo ng krudo. Isa na rito si Reynold Escalante na wala nang ibang pwedeng pagkunan ng ikabubuhay kundi ang pagmamaneho. Sa ngayon po ma'am, talagang kakaunti po talaga ma'am. Hindi katulad ng mga nakaraan ma'am na mga biyahe, kahit papaano meron po, nakakapuno kami. Kasi iba ma'am, may mga pasok pa po, yung mga pasahero po namin, yung iba may pasok pa raw hanggang Huwebes Santo. Kaya yung iba nagtatanong kung may biyahe pa po kami, siyempre maobliga po kami bumiyahe. Si Hanero naman na mahigit 4 na dekada ng bus driver ay wala ring ibang opsyon kundi ang pumasada kahit wala ng kita. Ang problema nga kahit walang kinikita, tsatsaga pa rin para makatustos man sa pagkain namin. Sa pamilya talaga wala na. Sa mahal ng bilihin ngayon. Ayon naman kay PITX Corporate Communications Chief, Attorney Jason Salvador, nakipagkasundo na sila sa ilang mga bus companies upang masigurong hindi maging malaking problema ang pagbabawas ng biyahe at matiyak na mayroong masasakyan ang lahat ng biyahero. Konti lang naman, pero kasi sabi nila, ang hirap na ng biyahe nila dahil nga ang taas ng presyo ng gasolina, nahihirapan sila recuperate. Pero siyempre nakiusap tayo sa kanila. Sabi namin, alam niyo naman ang daming pasahero, kawawa naman yung mga tao kung walang masasakyan. Well, ang naging kasunduan, as long as mapupuno sila para ma-maximize yung trip nila, magpapadala sila ng trip. No? So awa ng Diyos, nandito naman sila, no? Mayroon tinutugunan nila yung ating panawagan na mag-provide sila. Yun nga lang, pagka nagkakaroon ng delay, dumadami lang yung tao dito. Pero okay na rin, at least sigurado tayo na pag may dumating dito, may masasakyan sila. Bukod sa masasakyan, siniguro rin ni Attorney Salvador na mahigpit ang seguridad at malawak ang kahandaan ng terminal para masiguro ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Well, security is fine. No? In fact, alam mo, malaking pasalamat natin. Nandito yung ating mga katuwang, no, para panatilihin hindi lamang yung seguridad, kundi pati yung kapanatagan ng ating mga mananakay. Sila yung nandito para panatilihin safe ang lugar natin. Nakikita nyo, nandito ang BFP, MMDA, PNP at ibang sangay ng gobyerno. On our end, kami nag-beef up din kami ng security namin. No? Nakikita nyo, ang dami na natin confiscate na prohibited items. No? Kasi siyempre bawal to para na rin sa kaligtasan ng mga mananakay natin. Paalala ng terminal sa mga darating pang pasahero, magbaon muli ng mahabang pasensya dahil magiging mahaba rin ang pila sa mga susunod pang oras. Mula rito sa Parañaque City, ako po si Judea Bernardo, D. Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.